Hi mga ka-Pilipino! Welcome sa Kwentong Pilipino. Ngayong episode natin, isang karangalan na makakasama natin ay lumilikha ng sariling pangalan sa mundo ng musika. Ako ay naniniwala na hindi hadlang ang layo upang makalahad ng mga kwento dito sa Kwentong Pilipino kahit milya-milya man ang kanyang layo sa Pilipinas. Ang makakapanayam natin ngayon ay isang Filipino-American singer-songwriter at international music artist na nakabase sa Bay Area, Northern California, USA. Ipinanganak sa Pilipinas, ngunit sa edad na 15 taong gulang ay nag-migrate sa Amerika kasama ang kanyang pamilya. Siya ay isang registered nurse, siya ay may asawa at 2 anak. Mga ka-Pilipino, ang ating makakasama natin ngayon ay nagmula sa Amerika, Miss Diane De Mesa. Hi Miss Diane, welcome sa Kwentong Pilipino. Hello Roy, and sa lahat ng mga kakwentong Pilipino. Happy New Year! Muli, Happy New Year! Muli, ako ay nagpapasalamat sa panayam na itong muli nating dalawa. Of course. Okay. Bago natin simulan ang ating panayam ngayong episode natin, nais kitang batiin mula sa Kwentong Pilipino dahil napag-alaman ko na ikaw ay isa sa mga artist ngayon na bibigyang parangal mula sa Soundscape Music Award 2025. Ikaw ay gagawaran bilang Queen of Heartbreak Song, Best Hugot Song, and Moving On Song. Congratulations, Miss Diane. Thank you. And thank you, Soundscape. Ano pakiramdam na ikaw ay ginagawa ng mga ganitong pagkilala mula sa isang sabihin natin nagsisimula sa pagkilala ng mga indie singer? Siyempre, I'm very proud and I'm flattered na nare-recognize yung music ko. And yeah, it makes me feel more inspired to create more music and more motivated. Okay. Muli, sa Kwentong Pilipino, isang pagbati sa isang Dayan sa mga parangal na ito. Okay, Miss Dayan, bilang pag-uumpisa ng aking panayam sa inyo ngayon, kumusta po ang buhay ninyo sa Amerika? Okay naman, busy. Most of the time busy. Kasi Okay. full-time nurse tayo, tapos doing music on the side, tapos nagbo-broadcast din ako. And being a mom and, and a wife, it's really a lot of work. Okay. Miss Dayan, kanina nabanggit ko nga na ikaw ay nagmula sa Amerika. Pwede mo bang ibahagi dito sa amin sa Kwentong Pilipino kung saan po kayo ipinanganak sa Pilipinas at ilang taon ulit kayo na umalis dito upang manirahan sa Amerika? Mula ako sa Olongapo City, doon ako pinanganak. And 15 years old ako nung nag-migrate kami dito sa California. Actually, San Jose, California. Okay. Ano po ang naging dahilan? Bakit sa edad niyong 15 taon ay napagdesisyonan ng inyong pamilya na kayo ay mag-migrate sa Amerika? Actually, yung lolo ko kasi at that time, siya yung nag-petition sa amin. Bali, I think it took us like 16 years para ma-process yung papers. Ganun katagal talaga. 16 years. Bali yung mom ko muna nung dalaga pa siya, tapos nung nag-asawa siya, tumagal yung pag-process ng papers. Kaya buong pamilya. Buong pamilya. Okay. So, for good ang inyong pag-migrate sa Amerika talaga. Yes. Kaya sama-sama kayo. Okay. Sa edad na 15 taong gulang, paano niyo po naunawaan na ang desisyon ng inyong mga magulang na manirahan kayo sa Amerika ay agad mong naunawaan? Dahil alam natin na may iba, ang kultura na nakasanayan mo dito sa Pilipinas. No, hindi. Noong una, hindi ko pa naunawaan. I was so depressed at that time. Kasi high school ako noon. Second year high school ako noon or third year high school sa Pilipinas. Siyempre, high school, marami kang mga friends na may iwan mo. Kaya at the time, hindi ko pa naiintindihan. Bali, nagtatampo pa ako sa parents ko bakit kailangan namin umalis.
Pero ngayon, Mhm. ngayon na-understand ko na actually. Hindi naman sa pag-ano, Oo. blessed kami dito and dito na rin ako nakapag-aral. Dito na ako nakapag-college, you know. I mean, I don't know what my life would be kung sa Pilipinas ako still na nakatira. You know, we'll never know. Mm. Okay. Miss Dayan, paano mo na-adapt ang sarili mo ngayon na narating mo ang Amerika, na iba ang kultura mula sa Pilipinas hanggang sa Amerika? Paano po kayo nag-adjust sa inyong sarili? Medyo mahirap nga nung una. Kasi high school. Tapos parang, alam mo yung pagdating namin dito, may mga group na yung mga kaklase mo. Tapos parang alam nila kung fresh on board ka. Parang tinitignan. Nakaranas ako na parang racism noon kasi they look at you from head to toe na parang alam nila na galing ka sa na immigrant ka. So, You know, ang mga kahangout ko nun, yung mga immigrant na mga Indians. Hindi naman sa pag-racist, pero parang ang weird lang, awkward, you know. Tapos may mga nakikita ako na doon ako na-shock, yung mga naghahalikan sa sa tabi, alam mo, high school, naghahalikan sila doon. Hindi naman sa ano, pero sa Pilipinas, mas conservative naman yung culture natin. Ano lang ako, just Kumbaga, ano, everyday lang I get by and then, hindi ko lang ginagaya kung ano man nakita ko kasi hanggang ngayon kahit dito ako lumaki, dito ako tumanda, hindi ko naman na-absorb yung kanilang kultura. Pilipina pa rin ako sa puso't isip. Okay. Wait, Dayan, bago natin ipagpatuloy ang pag-uusap natin sa iyong personal na buhay, pag-usapan natin yung mga kantang nailathala na sa iba't ibang platform. And bago natin pag-usapan yan, nais ko pong ibahagi po sa bawat ka-Pilipino na si Miss Dayan po noong 2020 ay ginawaran ng isang award mula sa Aliw bilang International Multimedia Talent of the Year. Kamusta ang pakiramdam na kayo po ay nagawaran mula sa Aliw Award? Siyempre, parang speechless ako. I'm very proud na na-recognize nila. Pati FAMAS, I also got a FAMAS award and also other awards from talagang renowned award bodies. I'm very, very proud. And kahit na hindi naman ako backup ng label or something bigger. Hindi lang naman ako pero na-recognize sila. I'm so very thankful and grateful. Okay. Noong taong 2021, ginawaran ka rin mula sa PMTC bilang Outstanding Global Multi-Artist at nabanggit mo kanina yung FAMAS, ginawaran ka naman bilang isang International Artistic Excellence. Mula dito sa kwentong Pilipino, isang malaking pagsaludo, pero sa lahat ng ito na nagbigay sa iyo ng mga parangal, ano ang nasabi ng puso mo at ng pamilya mo sa mga pagkilalang ito? I'm very proud. Para bang really. Pero my family is also thankful. Especially sa husband ko. Talagang supportive. Kasi doing this is not a joke. It takes a lot of time. And before, I was also active sa band. Being in a band also requires a lot of time. Pero ngayon hindi na muna ako active kasi but yeah, I'm very Okay. Miss Dayan, noong taong 2020, paano naman po kayo napunta sa Pinoy Online Radio at DJ Dayan? Doon ako nagsimula sa Pinoy Online Radio under what's her umbrella? Pinoy Online Radio. Siguro mga 1 year. And then
Kasi nga sa ano ng schedule, may naisip ko pag-asa. na why not Sa maybe bawat just pangarap, kasi nga may sometimes pag mag-broadcast Yan ako ang doon, Pilipino laging yun ang hindi aakma sa ibang time ng DJs. Dahil Yun ang yan ang scheduling ko, mas tatak flexible yung pagkakataon. Pilipino. Kaya doon nagsimula yung Kahit guest kwento'y di yung aking sarili na nagbabago. podcast. Kwento niya, Okay. kwento mo at kwento ko. Paano binago ang isang dayan ng pagkakataon na maging bahagi ng Pinoy online radio? Actually, hindi ko ba, parang hindi ako makapaniwala na nakapunta ako sa podcast. Kasi dati napakamahiyain ako. I don't even wanna hear my own voice. I don't even wanna hear the sound of my own voice talking. Pero sometimes it's just amazing kung saan ka dadalhin ng mga paa mo yun. Kung saan ka dadalhin ng lahat. Yeah, broadcasting helps me. Kasi nga, na-inspire din ako na ma-motivate din ako interviewing artists. Tapos they promote their songs. I also get to Yan tayo, may isang kwento. Kasi also did my Okay. podcasts as well. Kwento mo at kwento mo ay kwento ko. Okay. Kanina, Dayan, no, nabanggit mo yung BDM Studio live and production, no, na binuksan mo noong 2021. Gaano kalaki ang impluensya ng Pinoy online radio sa pagbubukas mo ng sarili production? So, malaki ang impluensya. Kasi nga, kung hindi ko nasubukan mag-broadcast sa kanila, I will never, probably will never even think about, opening my own broadcast studio. Paano binago ang pamamaraan mo ng paglikha ng musika ngayong may sarili ka ng production? More creative. I feel like more creative and more flexible. Kasi nga, ako rin nagpo-produce. Ako rin na nag-e-edit. Oo. Ako rin na nagmi-mix and master ng mga songs ko. Especially after graduating from my audio and music production online diploma. Mas naging, I feel like, mas solidify yung skills ko doing it. And having So, the production, the broadcast and production media, it helps me more, spread my wings. So, mas naging confident ka, no, sa iyong talento, hindi lang sa paglikha ng musika, kundi sa mga bagay na may konektado dito. Okay, Miss Dayan, hindi lang ikaw multi-awarded, no? Kasi noong 2023, nagkaroon ka rin ng sarili mong konsyerto dito sa Manila, no? Ito ay ginanap sa SM North EDSA Sky Dome. Kumusta po? Paano nyo nabuo ang ganitong konsyerto kahit nasa Amerika po kayo? Oh, that was such an amazing experience. Kaya lang may manager ako at that time, siya yung balik naging, how do you say that? Naging katulong ko to bring that idea to life. And maraming mga indie artists rin na involved na naging guest ko. Sabihin natin, it was such an amazing experience. And shout out to my musical director and arranger, Kuya Elmer Blanca Flor. Kahit na medyo hindi naging maganda yung aftermath, huwag na lang natin pag-usapan, but the experience itself, it was so amazing. It's like performing kasi a lot of my family were there. A lot of the Mesa family and relatives were there watching, and also the media people and my indie artist friends and groups and circles were there. So it was amazing. Okay, Miss Dayan, yung konsepto ba na yun na naganap noong 2023, maituturing mo ba na isa sa mga katuparan ng pangarap mo bilang isang mga awit? Of course, I never even dreamt of performing to like that. Ilan ba yung capacity ng place na yun? It was siguro mga 75% to 80% filled. Yeah. And it was an honor to be able to perform there. And I'm praying hopefully one day maulit-ulit. Hindi ganun kadali. Oh. Siyempre magpa-plan pa, asking for vacation here. And of course, money. So hopefully one day. Hopefully one day when God allows.
Okay. At sana sa panibagong yugtong niyan ay mapasama ang kwentong Pilipino upang maihatid natin dito sa programa natin, Miss Dayan. Of course. Miss Dayan, bakit sa kabila ng pagkakaroon mo ng maayos na trabaho, magandang pamumuhay, isang typical na ina na nagagampanan ang kanyang obligasyon sa kanyang mga anak, bakit patuloy mo pa rin ginagawa ang paglikha at pag-awit